Noong Marso 16, 1521, isang makasaysayang araw ang dumating. Mula sa malayong Europa, narating ng mga barko ni Ferdinand Magellan ang mga isla ng Samar at Leyte. Sa unang pagkakataon, nasilayan ng mga katutubong Pilipino ang dambuhalang mga barkong kalurani na dumarating mula sa dagat. Ito ang simula ng pagkakaugnay ng Pilipinas sa kasaysayan ng daigdig. Si Ferdinand Magellan, isang Portuhes na naglilingkod sa hari ng Espanya, ay naglayag upang makahanap ng bagong ruta patungong Molucas, ang Spice Islands. 5 barko at higit 200 tauhan ang dala niya sa mapanganib na paglalakbay. Matapos ang ilang buwang paglalayag, tinahak nila ang karagatang hindi pa nararating ng sinumang taga-Europa. Sa wakas, narating nila ang kapuluan ng Pilipinas, isang lupaing hindi pa kilala sa kanilang mundo. Bumaba si Magellan at ang kanyang mga tauhan sa pulo ng Homonhon sa kasalukuyang Eastern Samar. Doon, sinalubong sila ng mga katutubo na mapagkaibigan at may dalang pagkain at inumin. Ang simpleng palitan ng regalo at pagkain ay naging simula ng isang malalim at magulo ng ugnayan sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhan. Sa likod ng magalang ng ngiti ay ang pagpasok ng isang bagong panahon. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Magellan at ang kanyang grupo sa Limasawa. Dito idinaos ang kauna-unahang misa sa Pilipinas noong Marso 31, 1521. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng Kristiyanismo sa ating bayan. Dala ng mga Kastila, hindi lamang ang kanilang relihiyon, kundi pati na rin ang kanilang layuning palawakin ang kapangyarihan ng Espanya sa silangan. Sa Cebu, nakipag-alyansa si Magellan kay Raja Humabon. Gamit ang relihiyon, kalakalan at diplomasya, unti-unting nakuha ng mga dayuhan ang tiwala ng ilang lokal na pinuno. Ang alyansang ito ang naging daan upang magpatuloy ang kolonisasyon. Hindi lahat ay sumang-ayon. May mga nanatiling mapagmatyag at mapagduda sa layunin ng mga dayuhan. Sa pagdating ni Magellan sa Pilipinas, nagsimula ang isang panibagong yugto sa kasaysayan ng ating bayan. Kasama ng kanilang krus at espada, dala ng mga Kastila ang kanilang relihiyon, sistema ng pamahalaan, at bagong pananaw sa mundo. Ang mga unang alyansa at ugnayan na nabuo ay nagbigay daan sa mas malalim na impluwensya ng dayuhan sa ating kultura at lipunan. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng buong-buo. Sa susunod na bahagi ng ating kasaysayan, matutunghayan natin kung paano tumindig ang isang pinunong hindi pumayag na pasukuin ang kanyang bayan. Kilalanin si Lapu-Lapu at ang kanyang paglaban sa mga dayuhan sa susunod na yugto, ang Philippine History 3, The Battle of Mactan. Huwag hayaang malimutan ang ating pinagmulan. Sa kwento at kaalaman Pinoy, buhay ang kwento, buhay ang diwa ng Pilipino. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang makabuluhang kwento at kaalaman.